Okay, have a blessed Friday everyone sa ating lahat na patuloy pong tumututok dito sa ating pananalangin at pagbubulay-bulay sa salita ng ating Panginoong Diyos. Magandang gabi po sa buong family ng Faith and Devotion. Saan man kayo dako naroon, magandang gabi po sa inyong lahat at mapagpalang gabi sa mga kapatid po natin, Luzon, Visayas, and Mindanao. At magandang araw din sa mga kapatid po natin na patuloy pong nakakasama natin dito sa pananalangin at pag-aaral at pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos dito sa Faith United Methodist Church. Sa family ng Faith UMC, magandang gabi po sa inyong lahat. At sa mga kapatiran po natin na nakakasama natin online, no? Sa replay, bagamat kayo po hindi namin kayo nakakasama sa live, pero sa replay na nakakasama po namin kayo. Salamat po sa inyong pagtutok, sino man sa inyong patuloy na nakakapanood dito at nakakapakinig, naway maranasan po ninyo ang biyaya at pagpapala ng ating Panginoong Diyos. Magandang gabi rin sa buong family ng mga kapatid po natin na talagang continuous ang kanilang pakikinig at pag-aaral ng salita ng Panginoon. At purihin ng Diyos na kahit na tayo po ay maraming kaabalahan nitong nagdaang mga araw, still tayo po ay nagsasama-sama sa panahon ng pagbubulay-bulay at pananalangin upang mapalakas po natin ang ating spiritual na ugnayan sa ating Diyos na si Jesus. Hello Ate Gina, magandang gabi po sa inyong lahat at sa mga kapatid po natin, Tita Seni, galang from Nueva Ecija. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon at sa mga kapatid po natin na makakasama pa natin dito sa larangan ng pananalanginan at pag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya sa lahat ng mga kapatid po natin na patuloy po nating nakakasama, yan, mag-ingat po kayo sa araw-araw at patuloy kayong gabayan ng ating Panginoon. Matatapos na naman itong linggo na ito, no? Darating na naman ang kinabukasan. Sasapit na naman ang linggo. At sa Sunday, ito na po yung simula ng Oktubre, no? Talagang napakabilis ng panahon. Hindi po natin namamalayan. Talagang hanggat tayo po ay naglilingkod sa Panginoon, okay lang na bumilis. Basta ang mahalaga, hindi na iiwan ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Magandang gabi rin sa iyo, Ate Fe de Guzman de la Cruz family diyan sa Pangasinan. At mapagpalang gabi rin sa mga kapatid po natin. Hello Ate Mayet, Yocario family, Kuya Marlon, at sa inyo dyan sa Sinikway, gabayan po kayo ng ating Diyos na makapangyarihan. Ihanda po natin ang ating mga puso, no? Mga kapatid, umawit po tayo at papurihan natin ang Panginoon. Come you broken, heavy laden, come you helpless, come you in despair. Come be blessed, come be saved, come believe, come receive the goodness of God's grace. God's grace is amazing, the lifeline of my soul. God's grace is faithful, Jesus conquered all. By grace He died, so I may live. By grace I am saved. Come you weary, hope and be free. Come you helpless, lift your misery.
Come be blessed. and be blessed. Come be saved. And be saved. Come believe, come receive the goodness of God's grace. God's Grace is amazing, the lifeline of my soul. God's grace is faithful, Jesus conquered all. By grace He died, so I may live. By grace I am saved. Hello kapatid na Abigail, Asin, pagpalang gabi po. Hello Mark Ocampo, God bless sa inyo dyan sa Quezon City. Mika, magandang gabi sa inyo dyan. God's grace is amazing, the lifeline of my soul. God's grace is faithful, Jesus conquered all. By grace He died, so I may live. By grace I am saved. God's grace It's amazing, the lifeline of my soul. Ate Relly, God's grace is faithful, Jesus conquered all. By grace He died, so I may live. By grace I am saved. come you broken. Heavy laden, come you helpless, come you in despair. Come be blessed, And be blessed. come be saved. And be saved. Come believe, come receive the goodness of God's grace. Amen. Yan, goodness. No, yung goodness ni Lord, may kasamang grace. Okay? Sige po, tayo po sandaling manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa napakagandang gabi at sa buong maghapon kami ay inyong iningatan. Salamat po sa bawat isa sa amin na naririto, sa aming mga kapatid, na patuloy pong tumututok at nakikibahagi sa larangan ng pananalangin at pagbubulay-bulay sa iyong mga salita. Gabayan po ninyo ang buong sambahayan ng Faith United Methodist Church at ng sambahayan ng Faith and Devotion Family. Thank you, Jesus, for this wonderful moment na siyang patuloy po naming experience, Lord, yung umawit ng papuri at mag-aral ng salita ninyo. Sa iyo lamang namin itinataas ang lahat ng ito sa pangalang Panginoon ninyo, Jesus, aming Diyos at tagapagligtas. Amen at amen. Okay, have a blessed Friday, everyone. Yan, ating pong puntahan na yung ating pagbubulay-bulaya ngayong gabi. Kung meron po kayong Bible, samahan niyo po akong basahin ang ating pagbubulay-bulayan. Hango po sa Colossus chapter 3, verse 23. Ito po ang sinasabi, at anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao. Okay? Pinagpala po tayo sa pagkabasa ng banal na salita ng Diyos. Okay, ang ating tema mga kapatid, gumawa at huwag mawawala ang puso. Okay. Literally, no? Pagka ang puso ay nawala na, wala nang buhay ang lahat ng ating paglilingkod. Sapagkat alam naman natin, mga kapatid, kahit ang puso natin, physically, nagtatrabaho, walang pahinga. No? Pero hindi siya nagrereklamo na pagod na siya. Tama? Pansinin ninyo, kung nakakapagsalita lang ang puso, maaaring sabihin niya, lalo na sa mga walang ginagawa, oy, magtrabaho ka naman. Ako, nagtatrabaho. Pero hindi, no? Kung ang puso hindi nagagawa,
mamamatay ang physical na kalagayan sapagkat ang puso ang nagtatrabaho para ma-rotate, umikot ang dugo sa buong katawan natin. Okay? Kaya mga kapatid, may kaugnayan at tingnan natin sa biblical presentation kung bakit napakahalaga ng puso ng isang taong gumagawa, lalo't ang Diyos ang kanyang pinaglilingkuran. Sabi rin sa Kolosas, napakahalaga, mga minamahal na mga kapatid, na anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso. Lagi natin naririnig, basta gawin mo yan, no? Matatapos mo yan, no? Puso ang gamitin mo. Marami sa atin, lalo sa panahon ngayon, ito yung kailangan nating dapat na baon-baon. Yung maaring hindi ka mapalakas ng kapwa mo. Maaring hindi mo marinig yung mga salita nila. Pero sa katahimikan, mga kapatid, kahit natahimik, pagka ikaw ay pumikit at pinakinggan mong mabuti, yung tibok ng puso mo nagsasabi, may buhay at may pag-asa pa. Amen? At yan ay nanggagaling sa Panginoon. Pagmasdan ninyo at pakinggan ninyo ang tibok ng puso, di ba? Ito, di ba? Pag pinakinggan ninyo at napaka-amazing ng tunog, parang tambol na tahimik. Pero kapag yan ay hindi mo na marinig, ibig sabihin, wala na ring saysay ang buhay na meron tayo. Sapagkat kapag ang puso, wala na, hindi mo siya nararamdaman. No? Pag mabigat na, bibigat na ang iyong katawan, wala ka na, mawawalan ka na ng buhay. No? Kaya kapag ikaw, bilang isang lingkod ng Diyos, gumagawa ka, naglilingkod ka, at marami kang nais gawin, pero naiiwan yung puso mo, alam nyo mga kapatid, pagdating ng araw, baka maisumbat mo lahat ng gagawin mo. Kaya kapag hindi kasama ang puso sa paglilingkod, ang dinadirect lamang dito sa Kolosas, ayon sa Kolosas, ang dinadirect dito, ayon sa sulat ni Pablo, marami sa mga manggagawa, sa mga lingkod ng Diyos, na nakakalimutan, ginagawa mo yan, kasama ng puso mo, dahil ang puso mo, unang-una, ang sinurenderan mo niyan, hindi yung tao. Pansinin ninyo, kanino ba natin sinurender ang puso na ito, ang buhay na ito? Di ba kay Lord? Si Lord ang siyang nagmamay-ari nito. At kung itong puso na ito, naglilingkod sa Panginoon kasama ng buong katawan, marami kang magagawa na hindi mo mabibilang. Marami kang pwedeng ministering gawin na hindi masusukat. Bakit? Sapagkat lahat ng iyon, ang resulta nun, dahil alam mo kung kanino ka naglilingkod. Lagi mong tingnan ang Diyos, wag ang tao. No? Sapagkat kapag ang paggawa na natin ay laging perspective ng tao, ang laging view ng tao, marami kang mapapansin, marami kang mapupuna. Meron na ba kayong experience na ganito? Naglilingkod ka, pero ang tingin mo, hindi sa Diyos, kundi sa kapwa mo. Kapag ang paglilingkod mo, ang tingin mo sa tao na, hindi yan magiging effective para sa'yo. At hindi yan magiging magandang tulong para sa spiritual na buhay natin. Nag-e-access ka, yes. Nagpapatuloy ka, yes. Nakikita ka, yes. At naibibilang ka sa mga lingkod, yes. Pero pagka hindi mo yung ginagawa, no, hindi ka nagpa-function with your heart, hindi nagpa-function yung paglilingkod mo kasama ng puso mo, useless ang lahat ng ito. Kumbaga, gumagalaw ka lang, pero walang saysay ang paggawa mo. Kaya parang, ano lang yan, parang sabi ni Santiago, parang batingaw. No? Ang lahat ng gagawin natin, kapag hindi kasama ang puso, maingay lang tayo. Pero hindi tayo naririnig. Pansinin ninyo,
Marami kayong gustong sabihin, pero pag wala sa puso, hindi na iintindihan. Pero pagka ang iyong sinasabi at ang iyong ginagawa at ang iyong reference ay ang puso na nasinuko sa Panginoon, alam nyo mga kapatid, ang ganda ng effect, lalo sa mga taong nakakakita sa iyo. Sasabihin nila sa iyo, napakatindi ng devotion mo sa Panginoon. Meron na bang nakapagsabi sa inyo ng ganon? Alam mo, kapatid na Seni, natutuwa ako sa iyo. Napakasipag mo sa gawain ng Panginoon. Alam mo, kapatid na Gina, natutuwa ako sa iyo sapagkat imagine mo, kahit na papagod ka, pero continuous ang iyong paglilingkod sa Panginoon. Alam mo, kapatid na Mayet, natutuwa ako sa iyo dahil hindi ka bumibigay, hindi ka sumusuko sa laban ng buhay. Marami po pwedeng masabi sa atin, no? Pero ang makakapagsabi lang sa atin na mai-inspire tayo, kundi ang Panginoon na siyang pinadadaan din sa kapwa-tao. Kaya maraming nag-a-approach sa iyo, maraming nagre-recognize sa iyo, maraming kumikilala sa iyo. Kasi nga, na-appreciate yung mga ginagawa mo na talagang kakaiba. Alam niyo, yung may pagpukaw na pansin ang isang lingkod na gumagawa kasama ang puso. No? Dahil maraming gumagawa, ang gusto nila, mapansin sila, pero ang totoo, gumagawa sila, hindi sila nakikita dahil ang paggawa nila ay hindi kuminsan ayon sa kalooban ng Panginoon. Pastor, paano po yun? Pag ang paggawa mo, alam mo, nararamdaman naman po yun eh. Tayong mga Kristiyano, naniniwala po tayo, meron tayong tinatawag na discernment. No? Nadi-discern natin kung ano ang malapit yung kalooban. Nararamdaman natin kung yung kasama natin ay talagang tunay na naglilingkod sa Panginoon. Mapipil natin yon. At hindi yun ipagdadamot sa atin ng Panginoon sapagkat tayong lahat sakop nito. Hindi lang kayo, hindi lang ako, kundi tayong lahat. Kaya nga, ang linaw sinasabi ng talata, at anuman ang inyong ginagawa, mga kapatid, gawin ninyo, sabi ni Pablo, gawin ninyo ng buong puso. At may kasunod yun, na parang sa Panginoon kayo naglilingkod. Lahat ng bagay, no? Ano man ang ginagawa natin, lagi nating tingnan. Lord, kalooban niyo po ba ito? Pag ito po, Panginoon, ay kalooban ninyo, tutuloy po namin. Pararamdam sa iyo ni Lord kung ito ba ay kalooban niya. Sapagkat kapag kalooban ng Panginoon, mapipil mo yung ginagawa mo sa paningin ng iba mabigat, pero sa iyo, magaan. Tama ka mga kapatid? May mga pakiramdam ba na ganon? Yung pagod na pagod ka na, pero sila napapagod, pero ikaw hindi. No? Kaya kung minsan may maririnig kayo, hindi ka ba napapagod? No? Alam nyo, yung katagana yan, narinig ko na yan eh. Sa aking asawa, lagi kong narinig yan. Mahal, hindi ka ba napapagod? Tulad kanina, galing ako sa meeting ng Board of Ordained Ministry. No? Bagamat ako'y malayo, no? Pero kasi once na ikaw ay binigyan ng responsibility, kahit miyembro ka, alam ko, kahit miyembro po ako, malayo, alam nyo, inaasahan pa rin na yung contribution natin bilang bahagi ng committee. Kaya, naniniwala po ako na kahit malayo, although pagod, mag-drive, no? Lalo na kayo na sa Buendia, sa Quirino. Napaka-traffic. Ang daming, bagamat sa Skyway na ako dumaan, pero ang traffic pa rin pagdating sa Manila. Kaya, nung nandun na ako, then, natapos yung meeting, then umuwi ako, sabi sa akin ng aking asawa, at pupunta kami sa
City Mart. Bibili ng mga pandagdag sa price kasi bukas merong Christian na education na gawain ng mga bata. Merong palaro, may Bible drill, may palisa sa drawing, no? Merong mga at marami pang ugnayan na gagawin patungkol sa gawain ng mga mananampalataya mula sa kababaihan, kalalakihan, kabataan hanggang sa mga bata. Bukas. No? Then, tinignan ako ng asawa ko, sabi sa akin, hindi ka ba napapagod? Sabi ko, hindi. No? Kasi ang buhay na ito, na meron tayo, pagka na kay Lord, hindi mapapagod. Amen? Kung mapagod man tayo, ibig sabihin, physically, yes, papagod, pero madali yung binibigyan ng supply na lakas ng ating Panginoon. Kaya kaganina, pagdating ko, paghiga ko, tulog agad. No? Nakabawi ng kaunti. Bakit ko sinasabi ito, mga kapatid? Kasi tayong mga tao, normal, na minsan ma-overlook natin, na may mga bagay tayong ginagawa. Pero yung paggawa natin, kung minsan, ginagawa ba natin ito para may magawa lang tayo o ginagawa natin ito kasi merong tayong commitment sa Panginoon. Alam nyo, mas maganda yung thinking na ganito eh. May ginagawa ka kasi hindi dahil may gagawin ka. May gagawin ka kasi meron kang commitment sa Panginoon. At yung commitment na yon, kasama mo yung puso mo. Sa commitment na ito, ng Lord ang mapaparangalan sa lahat ng gagawin mo. Magsasalita ka, kikilos ka, maglalakad ka, makita ka kung saan ka makita. Basta ang mahalaga, lahat ng portion ng buhay mo ang nahahayagan ng papurit pasasalamat, kundi ang Panginoon na si Jesus. Kaya lahat lang yun, ang nagiging reference nun, yung puso mo eh. No? Mga kapatid, pag malinis ang puso, maganda ang resulta ng gawa. Pag mababa ang puso, malinaw kung ano ang direction ng iyong paglilingkod. Hello, nakakasunod mo ba tayo, mga kapatid? Pag malinis ang puso, maganda ang resulta ng paggawa. Pag mababa ang puso, kapag paumaba ang puso, no, maliwanag yung direction ng iyong tinatahak na paglilingkod. Kaya ito yung nais ng Panginoon, katulad sinasabi ni Pablo. Ano man ang mangyari, ano pang mga hadlang ang iyong mararanasan, ang mahalaga, tuloy-tuloy ka. No? Sabi nga dito, sa Diyos kayo magtiwala at isalig ng buong puso ang inyong buhay. Tama. Yun ang ating laging sinasabi. Pero kung minsan hindi natin napapangatawanan. No? Yes, we have faith to Jesus. Pero minsan, yung pananampalataya na sa Panginoon, hanggang dun lang ba? Hindi. Kailangan gumawa. Sapagkat yun ang bilin sa atin. Kung nananalig ka, at yung pananalig na yan, malalim ang pinagugukatan nun. Hindi yun basta-basta. Nananalig ka kasi ang hugot mo sa pananalig, hindi yung sumunod ka lang. Hindi lang yung katawan. Yung conviction ng faith mo kay Lord, yung pinakamalalim nun, yung puso mo. Kaya nga, sinasabi natin lagi, sa kaibuturan. Alam nyo, yung word na kaibuturan, hindi mo yan maririnig sa kaibuturan ng isip mo. Hindi. Sa kaibuturan ng buto mo. Sa kaibuturan ng katawang lupa mo. Hindi. Ang pangit pakinggan, di ba? Pero kapag sinabi mong sa kaibuturan ng puso mo, ibig sabihin, sa kaloob-looban. No? Sa pinaka-core ng heart mo. Kung sino ba talaga ang pinaglilingkuran mo. Kung sino ba talaga ang nananangan dyan.
Kung sino ba talaga ang nangunguna dyan. Kasi kung si Lord talaga ang nangunguna sa puso natin, lahat ng gagawin natin, si Lord ang mapaparangalan yan. Kaya mapapansin ninyo agad, pagka hindi si Lord ang mapaparangalan, ibig sabihin, yung puso natin, hindi talaga kay Lord nakasentro. Kaya sinasabi sa atin ng Panginoon, di ba? Inaawit pa nga natin ito eh. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. No? Unahin natin ang Diyos. Ibigay natin sa Panginoon ang pinakamainam. Wag nating hahayaan na laging pangalawa lang. No? Although, naiintindihan naman tayo ng Panginoon, yes, hanggang kailan tayo maiintindihan ng Panginoon? Buti nga, di sinasabi na sa atin ng Panginoon, dahil sa pag-intindi ko sa iyo, hindi mo na masyadong na-feel yung sense ng service, ng work, ng Holy Spirit sa iyo. No? Kasi napakabuti ng Diyos eh. Talaga yung kinanta natin kanina, yung God's grace is amazing, the lifeline of my soul. God's grace is faithful, Jesus conquered all. The grace He died. Diba, mga kapatid? Ibig sabihin, ang goodness ni Lord, dahil sa kanyang ahawa, nararamdaman natin kahit hindi minsan tama ang gawa natin, dahil sa kanyang grasya, nakakalampas tayo sa buhay sa araw-araw. Amen? Kaya wala po tayong dapat na tingnan palagi, kundi si Lord. Kung meron man tayo kung minsan hinahangaan na mga mga taong maaring nagbibigay ng inspirasyon sa atin, ang tanong dito, sino ba yung mga taong ito na nagiging inspirasyon natin at bakit tayo na-inspire sa kanila? Kasi nga, may mga taong nakakaipagbigay ng inspiration sa atin kasi nga, yung buhay nila, naglilingkod din kay Lord. Dapat yun ang maging goal natin. Maging inspirasyon din tayo. Katulad ng nai-inspire tayo sa iba, maging inspirasyon din tayo sa mga taong hindi pa nakakapaglingkod sa Panginoon. Anong sinasabi nun? Ang ibig sabihin nun, mga kapatid, kung tayo man ay gumagawa, hindi lang ang Diyos ang napapasaya natin, kundi nakakapagbigay pa tayo ng inspirasyon sa mga taong hindi pa gumagawa, pero tinitingnan tayo para makapaglingkod din sila sa Panginoon. Kaya tayo, mga kapatid, malinaw ang sinasabi ng talata na gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo. No? Sa parang Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao. Ako yung lagi ko sinasabi. Magandang gabi, Pastor Jess, Benjamin and family. No? Yun ang lagi ko sinasabi. Tingnan niyo palagi ang Diyos. No? Kasi kahit anong karangyaan, kahit anong galing, kahit anong ginawa ng tao, no? Wala pa rin yun. Pero ang Diyos, kailan may hindi magbabago. Dahil ang Diyos lamang ang siyang may kakayanan para mabago ka. Mabago ka sa direksyon ng buhay na tama. Kasi maraming nagbago ngayon, maraming nagbago na hindi direksyon ng Panginoon ang kanilang pinupuntahan. Tama? Nagbago. Sige, dating wala, nagkaroon. Pero walang relasyon sa Lord. Nakuha niyo yung punto? Okay, dating hindi nakapag-aral, tapos sa pag-aaral, nagbago. Gumanda yung buhay, pero walang ugnayan kay Lord. Nakuha niyo? Kasi ang tao ganun eh. Pero hindi naman natin ibig sabihin na huwag kayong magsikap. Huwag kayong gumawa para sa inyong buhay. No? Kaya sinasabi ng Lord, ang gumagawa, no? Ang siyang nagnanais na magkaroon ng buhay
ay siyang mawawalan. Pero ang mga naglilingkod na siyang hindi natatakot ng walan, ay silang magkakaroon ng buhay. Kasi nga, ang puso natin sa paglilingkod, bagamat may pahamak na nakaamba, bagamat may mga hindi magandang mangyayari sa harapan ng ating paglilingkod, pero lahat ng yun, hahawiin ng Panginoon yun. Kasi nga, hindi ka naglilingkod sa tao. Kung ano mang ginagawa ng taong hadlang para sa'yo, nilalagay ka sa isang kalagayan na hindi ka matuloy. Alam nyo, hindi papayagan ng Lord yun. Pag nakita ng Panginoon, yung puso mo, talagang nag-iinit, no? Nagliliwanag. Sasamahan tayo ng Panginoon hanggang ma-realize mo, nung simula hanggang ngayon, hindi ka iniwan, pinabayaan ng Panginoon. Yun sinasabi ni Lord I will never leave you nor forsake you. Bakit? Sapagkat alam ng Diyos, kung talagang nag-surrender ka, nagtiwala ka sa Kanya, kaya sa simula't simula ng iyong pagkilala sa Kanya, ng iyong pagtanaw sa Kanya, ng iyong pagtanggap sa Kanya, minatunayan sa iyo ng Panginoon, nung panahon na tinanggap mo siya, hindi Kanya iniwan, pinabayaan. Hindi niya tayo iniwan at pinabayaan. Kaya ako, ang prayer ko palagi, no? Kung binigyan man ako ng isang tungkulin na maaring hindi madali, no? Pero sabi ko nga, lumawak yung ministry, pero naniniwala po ako sa kakayanan ng Diyos, hindi sa kakayanan ni Pastor Jerry. Kung ako lang, baka hindi ako magtagal. Pero dahil kasama ko ang Diyos, nasa puso ko ang paglilingkod sa Panginoon, habang buhay, maaring hindi ko kayanin physical, pero hanggat ang puso ko nasa Kanya, gagawa at gagawa ang Diyos sa mga katulad natin. Hindi niya tayo mababayaan at iiwan. Lalo't sa pangarap natin na marating yung magandang kalagayan, lalo't na mga simbahan dito sa Batangas. Ako po, nangangarap ako Pagka binigyan ako ng isang responsibility, pinapangarap kay Lord na pagdating ng araw, ibibigay niya yung pinapanalangin natin. Kasi nga, gumagawa tayo hindi yung dahil may gusto kang patunayan. Gumagawa ka kasi may Diyos na kaya niyang patunayan. Yung mga hindi mo kayang gawin, magagawa niya. Pagka sa Kanya ka o sa Kanya tayo nagtiwala. Amen, mga kapatid? Kaya nga, all things are possible with Him. No? Kay Jesus Christ, lamang yan matatagpuan. Kaya kapag ka po tayo ay nasa Panginoon, mga minamahal na mga kapatid, katulad ng sinasabi ng talata ayon kay Pablo, at anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo yan ng buong puso, na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. Pero hindi ko sinasabing huwag niyong kausapin yung tao, huwag niyong kausapin yung kapwa ninyo. Huwag niyong pansinin yung kapwa ninyo, hindi ganun. Maglingkod kayo na maging inspirasyon kayo at mabuting halimbawa. Dahil kapag ka maayos ang buhay natin sa harapan ng mga tao at naglilingkod tayo at pinapakita natin ang ating mga gawa, ayon sa kalooban ng Panginoon, naniniwala po ako mga kapatid, may aakay natin ang mga taong ito sa harapan ng Panginoon. Dahil ang purpose ng buhay na ito, no, ay makapagdala ng kaluluwa sa harapan ng Diyos. Kaya kung hindi tayo kay Lord naglilingkod at wala yung puso natin sa Kanya, kaya sinasabi ng Panginoon, sa Kanya tayo maglingkod. Dahil kung sa Kanya tayo maglilingkod, hindi tayo mahihirapang mag-akay ng kaluluwa. Dahil nakikita sa mga buhay natin na tayo ay mga lingkod ng Diyos. Hindi ka mahirap kausapin, hindi ka mahirap pakisamahan, hindi ka mahirap lapitan. Alam mo yon, yung makita ka pa lang yung aura mo, nagliliwanag na sinasabi, yung taong yan ay alagad ni Kristo. Amen? Kaya gumawa at huwag mawawala ang puso. Dahil ang puso ang siyang bukod tanging tinerhan
tinahanan ng ating Panginoon. Kaya sabi sa Revelation, di ba? Ang sinumang nagnanais na makasama ang Diyos, no? Siya'y kumakatok sa ating mga puso. Then, ang willing na papasukin ng Panginoon, sabi ng Panginoon, papasok siya, and then kasama natin siyang kakain. Ang ibig sabihin lamang nun, kapag ka nasa ating puso na ang Panginoon, lahat ng ating gagawin, kasama natin si Jesus. Okay? Kaya mga kapatid, paalala lang po ito, no? Baka mamaya, naglilingkod tayo, gumagawa tayo, na parang mabigat na yung ginagawa natin, mabigat na yung paglilingkod natin, masyado ka nang, alam mo yun, nabe-burnout ka na sa mga ginagawa mo, na parang pakiramdam mo, ikaw na lang palagi. Alam nyo mga kapatid, okay lang yun. Hanggat hindi nawawala yung paglilingkod mo sa Panginoon. Pero ang hindi okay, yung maramdaman mo na parang pakiramdam mo, lagi ka na lang. Huwag. Basta't maglingkod kay Lord at laging tumingin sa Kanya, ang tinitingnan mo, hindi ang sarili mo, kundi siya. At lahat ng gagawin mo, pansinin mo, natapos mo, naging magaan pa. Bagamat sa paningin ng iba mabigat, pero sa paningin ng Diyos, pinagagaan dahil siya ang ating katuwang sa araw-araw ng ating paggawa. Amen mga kapatid? Kaya purihin ang Panginoon. Sabi ko nga sa inyo, maaari sa mata ng tao, nahihirapan kayo, nabibigatan tayo, pero sa mata ng Diyos, nakasama ang puso. Alam nyo mga kapatid, yun ang pinakamainam. Yan ang mga lingkod ng Diyos, na kahit mahirap, pero dahil sa paglilingkod niya sa Panginoon, nagiging smooth ang lahat. Okay? Purihin ng Diyos ang makapangyarihan at patuloy po tayong ingatan sa lahat ng ating mga gagawin. Ilayo tayo sa lahat ng banta ng kapahamakan at iligtas tayo sa lahat na maaaring gawin sa atin ng kaaway. Dahil ngayon pa lang, hindi papayagan ng Panginoon na habang naglilingkod tayo, ay itong kaaway naman ay aadlangan ang kanyang kalooban. Never. Okay? Sige po, tayo po ay dadako na sa panalangin, mga kapatid. Magandang gayo po, Ate Marita Enaro Magbohos. Ate Marita, invite ko kayo ha sa October 22, ang ating anniversary dito sa Faith, no? Sama nyo po ang inyong family. Invite ko po kayo. Yan, magandang gayo po, Ate Marita Magbohos family. Yan, bagamat hindi po tayo gano'n nakapag-usap, pero kapag nakapagtingin ng kaway-kawayan po. God bless sa inyo dyan, May, and sa family ni John, yan, sa inyo dyan, pagpalain po kayo ng Panginoon. Sige po, tayo ngayon ay mananalangin. Hello, Ate Ellen, Kapitulo, and family. Magandang gabi po. At sa inyo rin, Lucaro family, pagpalain po kayo ng Panginoon. Salamat, Ate Marita. Yan, kita-kits po tayo. Purihin ang Panginoong Diyos. Let's pray. Panginoon, maraming salamat po sa inyong patuloy na paggabay sa amin. Tunay, Panginoon, na hindi matatawaran ang inyong kabutihan. Sapagkat lagi niyo, Panginoon, pinaparana sa amin na ikaw ang Diyos, ang aming sandigan at tahanan ng aming espiritual na kalagayan. Kaya naman, Panginoon, amin pong itinataas ang panalangin ng aming mga kapatid. Patuloy niyo po silang gabayan at lalo tigit, Panginoon, ang kanilang mga panalangin personal, maging sa family. Patuloy po nila itong tanggapin, Panginoon, na ikaw ang Diyos, ang siyang nagpapatupad ng mga panalangin mula sa inyong mga anak. I pray, Lord, ingatan nyo ang mga kapatid namin na nasa ibang bansa. Samahan nyo po sila na patuloy po nilang maranasan ang inyong biyayang paggabay sa araw-araw at patuloy po silang ilayo sa lahat ng banta ng kapahamakan. Salamat po sa buhay ni Tita Helen, ni Tita Ging Salbanya, ni kapatid na Jonam, kay Jonam Manalo,
ni kapatid na Alan Baloloy, si Ryan Adviento. Pagpalain nyo, Ate Chami Tonga. Ganun din, Panginoon, si Kuya Dexter Tonga. At ingatan nyo rin, Panginoon, si Kuya Joseph Torres, ang Dulyesan brother, Lord. Pagpalain din po ninyo. Ganun din, Panginoon, si kapatid na Kuya Marlu, Parge Marlu, at si inaanak na Andrew Clerigo. At sa mga kapatid din namin, si Ate Mels Madela, patuloy po yung ingatan din siya, Panginoon. At sa mga kapatid namin na nasa ibang bansa, hindi ko man, Panginoon, mabanggit ang aking kapwa manggagawa, si Pastor Adelbert Prehas, Ninong Kasuko, Alan Kasuko. Pagpalaan ninyo, Panginoon, ang mga kapatid namin na patuloy po naming nakakasama sa gawain na ito upang ikaw ang Diyos ang mag-ingat, gabayan, maging kanilang mga balakin, mga plano, bagamat sila'y malayo sa kanilang family. I pray, Lord, ilayo nyo sila sa lahat ng banta ng kapahamakan. And also, I pray, Lord, yung nilalakad na requirements, Lord, ni kapatid na Hiner Di Malibot, pagpalain nyo, Panginoon, ang kanyang pangarap, pang makatulong siya, Panginoon, sa kanyang family. At sa mga kapatid namin na patuloy pong nagdaranas ng karamdaman physically, I pray, Lord, healing in Jesus' mighty name. Kay anak na Jen Micah, in Jesus' name, pagpalain nyo, Panginoon, ang anak mong ito. Ganun din, Panginoon, si Tita Edith Briones, Lord, yakapin nyo, Panginoon, si Tita Edith, at patuloy po niyang maranasan ang pagkalingat, paggabay ninyo sa buhay niya. At salamat din, Panginoon, sa family ng Faith United Methodist Church, ang Adviento family, ang Baloloy family, Bungken family, ang Di Malibot family, Dulyesan family, Castillo family, ang Tonga family, Torres family. Ganun din, Panginoon, ang Pascua family. At sa bawat pamilya, Panginoon, maging siyang Reyes family, maging ang pamilya, Panginoon, ng Locario, Lord, I pray guidance and protection para sa kanila, Panginoon, at sa buong family din, Panginoon, ng mga magulang ng mga bata dito sa Manggahan, Sinikway, at maging sa Mabini, Panginoon. Ingatan nyo ang mga mission area, Panginoon, ng Faith United Methodist Church. Ganun din ang sambahayan ng family, ng community dito sa Balintawak, sa Bolo, Panginoon. I-bless nyo ang mga bahay dito, ang mga pamilya dito, Panginoon. Ilayo sila sa banta ng kapahamakan, maging sa San Roque, at maging, Panginoon, sa buong bayan ng Batangas ng Bawan, Panginoon. I-bless nyo ang mga miyembro na patuloy pong nakakasama namin, maging sa mga kapatid namin, mga kapitbahay namin, Panginoon. And also, I pray ang Wesley House of Learning, Lord, I pray sa mga bata, sa mga parents, at maging, Panginoon, sa aking asawa na siyang nagtuturo, bigyan mo siya ng wisdom at patuloy po niyang alalayan ng mga bata sa kailang pag-aaral. Salamat din, Panginoon, sa sambahayan ng Faith and Devotion family. Thank you, Lord, sa iyong provision and blessing, Lord, na patuloy pong nararanasan ng iyong mga anak. Naway patuloy po nilang madama, Panginoon, ang iyong pagkalinga sa araw-araw ng buhay. Ilayo niyo po, Panginoon, sila sa lahat ng banta ng kapahamakan, ang mga nakakaranas, Panginoon, ng karamdaman, in the name of Jesus. Hipuin niyo, Panginoon, ang iyong mga anak na ito upang maranasan po nila ang iyong patnubay at gabay sa araw-araw ng kanilang buhay. Salamat, Panginoon, sa mga taong patuloy na sumusuporta at nakikiisa sa mga gawain po ninyo, Panginoon, dito sa Faith United Methodist Church. Maraming salamat po sa paghahanda ng anniversary this coming October 22. Lord, I pray, i-guide ninyo, Panginoon, ang inyong mga anak. Samahan niyo po, Panginoon, ang bawat isa sa amin at patuloy na maparangalan ka sa lahat ng aming gagawin, at ikaw lamang, Panginoon, ang siyang maitaas at mailagay, Panginoon, sa pinakamataas sa papuri, lalo't sa buhay ng iyong mga anak. I-bless nyo rin, Panginoon, ang gawain bukas, ang Christian education ng Batangas, Panginoon, at patuloy mong gabayan ang mga manggagawa, ang family ng bawat church dito sa Batangas, Panginoon, ang mga manggagawa at mga deaconesses, maging, Panginoon, ang mga laiko. Samahan nyo, Panginoon, kami
sa larangan ng paglilingkuran, Panginoong Diyos. Maraming salamat din sapagkat patuloy po ninyo kaming binigyan ng pagkakataon upang maidalangin, Panginoon, ang lahat ng mga kapatid namin na nakakasama rin namin dito sa Faith and Devotion. Tunay, Panginoon, napakabuti po ninyo. Dahil sa inyo, nahayag ang inyong kabutihan sa mga lingkod po ninyong patuloy na walang ibang ninais kundi ang maparangalan at mapaglingkuran ka. Ilagay palagi, Panginoon, sa aming puso ang iyong kalooban at ikaw ang makita sa lahat ng aming gagawin bilang mga lingkod ninyo. Maraming salamat, Panginoon. Ito po ang aming samo at panalangin sa pangalan niyo lamang, Jesus. Amen at amen. Okay, magandang gabi po sa inyong lahat. Purihin ang Panginoon na makapangyarihan sa lahat. Yan, ingatan po kayo ng Diyos na patuloy pong gumagabay sa ating mga buhay. Magandang gabi po, Ate Marita, Magboss Family. God bless po sa inyo. Yan, hello Gidon. Alam ko nanonood si Gidon ngayon eh. Pagpalain kayo ng Panginoon. At ganun din sa inyong mga anak, Ate Marita. Yan, kung meron po kayong time sa October 22, invite ko po kayo. Buong family ninyo dito sa Faith UMC. Ganap na alas 3 ng hapon ang simba rito. No? Magandang gabi po sa inyo. Locario family, magandang gabi. Kuya Marlon and Ate Bayet. At sa inyo dyan, Jamaica, Adel, pagpalain ka ng Panginoon. Hello, Brother Pastor Jess and Benjamin family. Pagpalain kayo ng Panginoon at Ate Ibon. Diyan sa Cuenca, ingatan kayo ng Panginoong Diyos na buhay. Kita-kits bukas, Pastor Jess. At sa mga kapatid po natin na nakakasama rin natin, Ate Ellen, yan, Pariñas family, ganun din sa family ng Magbohos, family Buton, Ate Relly, yan sa bandang norte. Ingatan po kayo ng Panginoong Diyos. Abigail Asin, magandang gabi. Ganun din sa mga kapatid natin kay Tita Seni, Galang. And we praise the Lord dahil magkakasama po tayo ngayong gabi upang maparangalan natin ang kanyang dakilang pangalan, ang pangalang Jesus. Ate Pe, hello. Ganun din kay kapatid na Rasipe. Yan, ingatan po tayo ng Panginoon sa buong linggong darating. No? Matatapos tayo sa devotion ngayon, pero magpapatuloy ang paglilingkod sa kinabukasan. Okay? Magandang gabi po sa inyong lahat. Again, I'm Reverend Eremias Mangawang na nagsasabi, hanggat may faith and devotion. God bless everyone.